Mga kwento na lagi. Kamusta mga giliw naming tagapakinig? Ang kwentong ito ay tungkol sa bantay ng aswang Part 3. Lola, mahinang saad ng batang paslit habang buhat-buhat siya ng matanda. Nasaktan man ay umusli sa labi ng matanda ang isang matamis na ngiti. Masyadong malaki itong damit para sa iyo, kaya mamaya mamamalengke ako para bilhan ka ng bagong damit. At dahil naglinis ka ngayon, bibilhan kita ng sorbetes at chocolate sa palengke. 350 po lahat, Inang Magda, anang tindera sa matandang masayang namimili ng damit ng bata. Wala na bang tawad yan, Iha? Naku, Nay, malaki na po yung tinawad nyo. 5 damit sa halagang 350. Lugi na po ako ron. Pero dahil nakakatawa din ako sa mga gulay nyo, ay binigyan ko po kayo ng malaking discount, sabi ng tindera. Haha, ikaw talaga. Sa makalawa ako magbabagsak ng mga kalabasa at pechay. Kaya sabihan mo nanay mo na sa akin kumuha, ha? Opo, Nay. Samahan nyo na rin po ng saging. Mabenta po ngayon yon. Oo, o siya. Doblehin mo yung pambalot nang makauwi na. Nagtingin-tingin pa ng ibang paninda si Inang Magda hanggang sa namataan niya ang 2 lalaki na nakaalitan niya kamakailan lamang. Buisit na yun. Makakatikim siya sa akin mamaya, reklamo ng isang lalaki sa kasama niya. Hayaan mo na yun. Ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung asong lobo at ng batang aswang na nasa pangangalaga ni Inang Magda. Kikita tayo ng malaki doon pag binenta natin sa karnabal yung aso. Tapos ibibigay natin kay amo yung bata. Saad ng lalaki na kilalang kilala ng matanda. Anong aso? Tsaka sinong batang aswang? Tanong ng kasama ni Romulo. Nauntog na ba yung ulo mo at hindi matandaan yun? Ha? Teka. Tanda ko na yung bata na kasama nung lalaking aswang na binaril mo. Tsaka yung inahing lobo, tama? Natumbok mo, kawawang lalaki. Siya ang napagbintangan, pati asawa niya napatay rin. Nuknukan rin kasi ng katangahan si Isko. Abay, tugisin ba naman ang maling nilalang? Pero di bale, isusunod na rin natin siya. Paano pag nalaman ng mga tao na hindi yung mag-asawa ang totoong pumatay? Malaman man nila o hindi, wala na akong pakiron. Tsaka bago pa man mangyari yun, ubos na sila. Tara na nga! Umalis sina Romulo at ang kasama niya na iwan ng nahahabag at nagagalit ang ginang sa kanyang mga narinig. Nang makauwi ang ginang, ay walang mapaglagyan ang kanyang lungkot nang malamang napatay ng kapwa-tao niya ang mga magulang ni Mia sa kasalanang hindi nila nagawa. Sana pag dumating ang araw na malaman niya ang tunay na sinapit ng kanyang mga magulang, ay pairalin niya ang pagtitimpi at pagmamahal sa kanyang puso. Sana hindi siya maging halimaw, nakakatakutan ng lahat na siyang hahantong sa kanyang kamatayan. Hindi pa nga siya handa para harapin ang mundong to na puno na ng kasamaan at may mapanghusgang lipunan.
Bulong ng kanyang isipan habang pinagmamasdan sina Pikong at Mia na parehong nilalantakan ang pagkain na dala ng matanda. Sige, kain pa, ngiti niya kay Mia nang alokin siya. Simula nun ay tinago na ng matanda sa kanyang sarili ang kanyang nalalaman. Mag-ahit ka na dali, buti na dala ko yan. Abot ni Nene ng pang-ahit habang nagtatago sa damuhan si Mia dahil nag-iba na naman ang kanyang anyo. Si Nene ang naging kaibigan niya simula nung pumasok siya sa paaralan. Sa tulong ng mga turo ni Inang Magda ay nagawa niyang makapamuhay kasama ang mga tao na hindi niya kinakailangan kainin o patayin sila dahil sanay na siya sa lutong pagkain, gulay at prutas. Alam mo, hindi ko gets yung transformation mo. Hindi ka tikbalang, di ka rin kapre o duwende, ni hindi ka nga aswang o manananggal dahil wala ka namang pakpak pero tinutubuan ka ng balahibo at pangil. Pag sinishave ka, mukha ka namang vampira. Mahaba nga lang ang pangil. Baka isa kang half vampire at werewolf. Despite of those, ikaw pa rin ang muse ng school natin. Konklusyon ni Nene habang pinagmamasdan ang kaibigan na nagsishave ng kanyang balahibo sa mukha at kamay. Ewan ko sa'yo, baliw, tugon ni Mia na abala sa pagputol ng kanyang mahahabang kuko. Nakasanayan niya ang mag-shave at magputol ng kuko ayon din sa habilin ng kanyang Inang Magda. Ito'y para na rin sa kaligtasan niya. Speaking of baliw, baliw yung teacher natin. Abay sabing hanggang alas 5 lang ang intramural, umabot tayo ng alas 7 ng gabi. Yari ako nito sa bahay. Pangamba ni Nene. Salamat sa pagpapahiram ulit. Sa'yo na yan, hiningi ko yan kay Papa. Buti bumili siya ng bago. Kala niya may boyfriend ako dahil lagi daw akong nagdadala ng pang-ahit. Alam mo, kahit na nagsishave ka at nagpuputol ng kuko, yung mga mata mo lang ang hindi mo mabago. Ang ganda kasi, saan nakakabili niyan? Oh, yan na pala sundo mo. Nguso niya kay Pikong na mukhang sinusundo siya. Hatid ka na namin, Mia. Di na, mas malayo yung lalakarin nyo. Tsaka baka mamaya andito na kuya ko. Siya, una ka na at sisimulan ko na rin maglakad. Bye, bukas ulit. Naglakad na palayo si Nene habang si Mia ay sumunod na rin kay Pikong papasok ng gubat. Si Pikong ang madalas sumundo kay Mia tuwing hapon dahil hindi na magawa ni Inang Magda dahil na rin sa kanyang edad. Ay sandali lang, nakalimutan kong ibigay kay Nene yung hiniram kong sapatos. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay tumigil si Mia. At dahil nais niyang ibalik ang sapatos na nasa kanyang bag, ay bumalik sila ni Pikong. At dahil nasa ibang katauhan si Mia, ay matalas ang kanyang pandinig. Nakakarinig siya ng isang pagsigaw ng isang dalaga. Kilala niya kung kanino ang naturang boses. Malaeksena sa palabas ang kanyang pagtalon ng napakataas at sa tuwing dadapo siya upang bumuelo paitaas ay sa likod siya ni Pikong umaapak. Dala ng napakabilis niya kesa kay Pikong na tumatakbo rin ay narating niya kaagad ang kaibigan na namumutla dahil sa kaharap niyang kahindik-hindik na nilalang. Mula sa likod ay marahas niyang hinablot ang aswang
na abala sa paglalaway kay Nene at buong lakas niya itong hinampas sa malaking puno sa daan. Namilipit naman sa sakit ang kaibigan dahil mukhang nasaktan siya ng nasabing nilalang. Nang makabangon ang aswang, ay binalak niyang puntahan ang dalawa. Ngunit pumagitna si Pikong na nakakarating lang din at agad na inangilan ito. "Ayos ka lang, Nene?" "Uy," pagdalo ni Mia sa kaibigan. Nahalata niya na natatakot ito ng husto sa halimaw na nakasalubong niya sa daan. Kaya ibinaba niya ito ng dahan-dahan at tumayo ng may kakaibang aura. "Nay, Pikong, pakibantayan si Nene," habilin niya. Ang simpleng asul na mga mata ay mas tumindi pa, ang kulay gaya nung bata pa siya. Nagsasabong ang kulay asul at berde na naglalagablab ng sinag nito. Dumudugo na rin ang kanyang ibabang labi dahil natutusok ng kanyang humahabang pangil. Hinding-hindi niya mapapatawad ang nilalang na nanakit ng kanyang kaibigan. "Sino ka? Bakit ang lakas mo? Hindi kita katulad dahil iba ang mga mata mo sa akin. Hindi ka rin mabalahibo. Pero nakakatiyak ako na pareho ang ating dugo at parehong kumakain ng tao." Bulalas ng nauulol na aswang kay Mia. Wala namang imik ang dalaga. Tanging matatalimang tingin ang sinusukli nito. Namamayani rin ang inis at galit sa kanya. "Papatayin kita," huling saad niya nang ambaan niya ang nang-aalaskang aswang. Nagkaroon ng matinding sagupaan ang dalawa. Hindi sukat akalain ng naturang aswang kung saan nagmumula ang lakas ng babaeng kasagupan niya. Hanggang sa nagtawag na siya ng iba upang tulungan siya na magapi ang babae na hindi nito nakakaya. "Uy, kakaiba siya. Pero di bale, hindi yan tatagal sa kamay ko." Bulalas ng kakarating pa lang na isa pang aswang. Angil ni Mia habang labas ang kanyang mahabang pangil. Hindi alintana ng dalaga ang takot dahil mas ninanais niyang magapi ang mga nilalang na yun. "Subukan niyong saktan o hawakan kahit dulo man lang ng daliri niya. Bubutasan ko mga sikmura niyo," sabi ni Mia. At sa ikalawang pagkakataon ay nagkaroon ng sagupaan na ngayon ay dala-dalawa na ang kalaban niya. Hiyaw ng isang aswang habang binabali ni Mia ang kanang braso niya. Habang ang isa naman ay hindi makaiwas sa mga kagat at kalmot ng malalaking asong lobo na si Pikong habang pinoprotektahan si Nene. At dahil walang panama ang dalawa, ay nagpulasan silang dalawa. Tumatahol si Pikong habang pinagmamasdan na lumalayo ang dalawa hanggang sa naglaho na sila sa kanilang paningin. Nang makalayo ay binalikan ni Mia ang kaibigan na namumutla pa rin sa takot. "Ayos ka lang? Lika, iuuwi ka na namin." Inalalayan ni Mia ang kaibigan sa pagtayo. "Please, huwag niyo to sasabihin ka na Papa," ang sabi ni Nene. "Oo, pangako." Saglit, natigilan si Mia nang nakasagap siya ng mga pagaspas. Lumingon siya at hindi nga siya nagkakamali dahil may kung anong nasa taas na pumapagaspas.
Isa sa mga nasagupan niya ay bumalik, dala ang pagnanais na mapatay ang babaeng bumalik at nambalibag sa kanya. Muli namang sumiklab ang kulay ng kanyang mga mata. Aw, 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 paulit-ulit na tahol ni Pikong. Lumipad ng paitaas ang aswang at bumulusok ito paibaba sa direksyon ni Namiya. Kaya bumuelo din ang dalaga, dala ang matulis na bakod na nahablot niya sa gilid ng daan. Sinalubong niya ito paitaas at buong lakas na isinaksak sa aswang na nanggagalaiti sa galit. Todas ang inabot ng halimaw. Waring malaking paniki ang bumagsak sa lupa, kasama ang dalagang hinahayaan din ang sarili na bumaba. Nangingisay na ang aswang. Sinusubukan pa niyang tanggalin sa tiyan niya ang bakod, ngunit dinidiinan ni Mia ang pagkakatusok. Hanggang sa nalagutan na siya ng hininga. Halika na, baka bumalik na naman sila. Pinasa ni Mia ang kaibigan dahil nangihina ito habang si Pikong naman ay binitbit ang mga bag gamit ang kanyang bibig. Sa simulat sa pool ng sagupaan ay may nagmamasid at nanunood sa kanila sa di kalayuan. Nang makaalis ang tatlo, ay bumaba ito mula sa tuktok ng puno ng niyog. Kinuha niya ang namatay na kasamahan. Bago pa man lumipad papalayo, ay pinakatitigan niya ang babaeng pinapasan ang kaibigan. Kakaiba siya, bulong niya sa sarili. Matapos sabihin yun, ay lumipad na rin siya papalayo. Sa nangyari kina Nene at Mia ay naging maingat na sila, lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Hindi naman lingid sa kaalaman ng dalawa kung anong meron sa kanilang bayan. Kaya mandatoryo ang pagsasara ng lahat ng sangay ng gobyerno at maging ng pribadong establishmento. Ito'y para na rin sa kaligtasan ng nakakarami. Mahirap man paniwalaan, para sa dalawang dalaga ang nangyari, kamakailan lang ay nagawa pa rin nilang isantabi ito dahil hindi naman bago ang salitang aswang sa lugar nila. Liban na lang kung mamalasin ka na makita mo sila ng personal. Talagang magtatawag ka ng kung sino-sino sa sobrang takot. Ngunit kung may idinulot man kay Mia ang naturang pangyayari, yun ay ang questionin muli ang buo niyang pagkatao. Oo, hindi nga ako tao, pero ano nga ba talaga ako? Sa loob ng maraming taon, yan ang madalas na tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Gusto niyang alamin ang katotohanan, ngunit bukod sa takot, siya sa pwede niyang malaman ay ayaw niya ring masaktan si Inang Magda at Pikong. Kaya kahit pa may nagtutulak sa kanya, ay hinahayaan na lamang niya ang palaisipang bahagi ng kanyang buhay at pagkatao. Buti pumasok ka na. Takot ka pa rin ba? Ura-uradang tanong ni Mia sa kakarating pa lang niyang kaibigan. Na ngayon ay kasabay na niyang naglalakad papasok ng kanilang paaralan. Pareho silang college student na kumukuha ng kursong education sa isang pamantasan sa kanilang lugar. Baliw ka ba? Sinong makakalimot sa mga impaktong yun? Naku, kung wala ka, baka tegi na ako nun. Buti na lang nasanay ako sa mga kwentong aswang na yan. Siguro natakot lang ako ng husto dahil first time ko makakita.
Kay papangit pala, tugon ni Nene nang maisipan nilang maupo sa waiting shed dahil wala silang first period sa umaga. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.